Good day everyone! Welcome for another video. Atin pong pag-aaralan ang Messages to Young People, page 100, entitled Pagsikapan ang bawat biyaya ng karakter. So samahan niyo po ako mga kapatid na atin pong saliksikin at pag-aralan na maunawaan natin na itong biyaya na pinagkaloob ng Panginoon sa atin ay kailangang pagsikapan nating maangkin upang magkaroon tayo ng karakter na gaya ni Kristo. Magkaroon ng ambisyon para sa kaluwalhatian ng Panginoon, na linangin ang bawat biyaya ng karakter. Sa bawat aspeto ng iyong pagtatayo ng karakter, layunin mong ikalugod ang Diyos. Ito ay iyong magagawa sapagkat ikinalugod ni Enoch ang Diyos. Kahit na siya ay nabubuhay sa isang panahon ng pagkabulok, at may mga Enoch din sa ating panahon. So dito mga kapatid, makikita natin, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na kahit sa ating mundo ay punong-puno ng kadiliman, kasamaan, punong-puno ng mabulok na mga bagay na masisira, ninanais pa rin ng Panginoon na tayo'y lumakad ng may kabanalan. Gaya ni Enoch, siya ay lumakad na kasama ang Diyos. Kahit na yung kanyang paligid ay punong-puno ng tukso, pagsubok, patuloy siyang lumalakad at naninindigan sa katotohanan. Patuloy siyang nakikisama sa ating Panginoon at ikinalulugod niya na mapaglingkuran ang Panginoon. Kaya nga, sa atin ngayon, sa ating, lalong-lalo na sa ating presenteng panahon, na magkaroon nawa tayo ng ambisyon para na ikaluwalhati natin ang Panginoon. At sabi nga, di ba, salita ng Panginoon ay magagawa natin ito. Bakit? Kasi kapag sinabi ng Panginoon na magagawa natin, magagawa natin. Dahil ang ating mga salita sa ating mga sarili ay walang magagawa. Bagkus ang Panginoon po ang nagsabi na magagawa natin, na mapaglingkuran po ang Panginoon at matuwa siya sa lahat ng ating mga ginagawa. Kaya mga kapatid, tandaan natin na sa lahat ng ating mga iniisip, ginagawa at mga plano sa buhay, ay kailangang sa Panginoon po tayo magkaroon ng tagumpay. Ilaan po natin sa Kanya yung buong oras natin, yung buong araw, yung buong panahon na pinagkaloob niya sa atin upang tayo ay Kanyang magamit at tayo ay magkaroon ng banal na buhay na gaya ng ating Panginoon. Tumayo ka tulad ni Daniel, ang tapat na estadista, isang lalaking walang tukso ang makapanghihina. Huwag mong biguin ang kanya na nagmahal sa iyo ng labis, kaya't ibinigay niya ang kanyang sariling buhay upang pawalang bisa ang iyong mga kasalanan. Ito po yung lagi nating tandaan. Ipinagkalooban na tayo ng Panginoon ng mga bagay, kapangyarihan ng tagumpay, upang ang lahat ng ating mga iniisip ay mailaan po natin sa banal na mga bagay. Kaya bilang mga kabataan, mga kapatid, na nawa ay tumayo tayo ng may paninindigan sa katotohanan. Tumayo tayo na gaya ni Daniel, na kahit yung mga pagsubok at tukso sa kanyang harapan, hindi yan ang nagiging hadlang para siya magpanghinaan, kundi yan yung ginawa niyang kalakasan para siya ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Nawa magkaroon tayo ng espiritu ng gaya ng mga sinaunang tagasunod ni Kristo, na kahit buhay pa nila ang kapalit, talagang sila ay nanindigan sa katotohanan. Isipin natin, alamin natin, saliksikin natin ang ating mga sarili. Tayo po ba ay nagkakaroon ng kasigasigan? Nagkakaroon ba tayo ng mainit na pananampalataya sa Panginoon? Huwag nawa nating biguin ang ating tagapagligtas na ibinigay niyo na sa atin ang lahat ng bagay para siya ay ating masunod, para siya ay atin pong magawang dakilang huwaran sa ating buhay. At tandaan natin, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tayo ay naligtas. At pinawalang bisa ang ating mga paulit-ulit na kasalanan. Huwag tayong manatili lamang sa ating kasalanan kasi nga mayroon na tayong tagapagligtas. Lilinisin niya, kukunin niya ang lahat ng ating kadumihan, ang lahat ng ating kahinaan, at papalitan niya ng kalakasan ng Panginoon. Papalitan niya ng kanyang kalakasan. Kaya isipin nating mabuti. Ang aking kahinaan ba ngayon, ito po ba ay nagiging kalakasan din natin? Dahil si Kristo, mga kapatid, ang kanyang kalakasan, ang kanyang biyaya,
ay ipagkakaloob doon sa mga nauuhaw at nagugutom sa katwiran. Ibibigay niya doon sa mga mapagpakumbabang puso na nagmamakaawa at humihingi ng tulong para sila ay magkaroon ng tagumpay, magkaroon ng pag-iisip na banal. Kaya nawa ay mabigyan po natin ng atensyon ang pag-aaral ng salita ng Panginoon para meron tayong makita natin yung mga halimbawa na pinagkaloob sa atin. Lalong-lalo na yung buhay ni Kristo dito sa mundo. Paano niya sinunod ang Panginoon? Paano niya napanagumpayan ang kasalanan, ang dyablo at ang sarili? Kundi kailangan sundin natin ang Panginoon. Paano siya namuhay dito sa mundo? Sinasabi pa dito, sabi ni Kristo, kung wala ako, wala kayong magagawa. Tandaan mo ito. Kung ikaw ay nagkamali, tiyak na makakamit mo ang tagumpay kung makikita mo ang mga pagkakamaling iyon at ituring mo silang mga ilaw ng babala. Sa ganitong paraan, binabago mo ang pagkatalo sa tagumpay, binibigyan ang kaaway ng kabiguan, at pinapahalagahan ang iyong manunubos. Mga kapatid, sa ating buhay ngayon, personally, may mga bagay na pinapahintulot ang Panginoon para tayo ay gumising sa katotohanan. Na minsan imposible, bakit kaya ito nangyayari sa atin? Imposible naman na makaranas tayo ng mga bagay na ito para hindi natin na-expect na mararanasan natin. Ngunit patuloy tayong binabalaan ng Panginoon na ginampanan niya o pinahintulutan niya tayo na mangyari ang isang bagay na feeling natin parang imposible na mangyari ito sa atin. Dahil isa itong babala na kapag ang mga pangyayari na mga negatibo ay inisip natin na isa itong babala ng Panginoon para tayo ay mabago, para tayo ay maging banal sa kanyang harapan, magkaroon ng banal na buhay ng gaya ni Kristo. Sa ganitong paraan, binabago natin ang ating pagkatalo. Kibali ang ating kahinaan, ginagawa nating kalakasan. Kibali ang lahat ng mga problema, mga tukso sa ating paligid, ginagawa nating hagdan para makapagpatuloy tayong umakyat patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, huwag po tayong mapanghinaan. Kung may mga hadlang sa ating mga daan, kailangan gawin natin itong kalakasan para si Kristo ay mag-abide sa atin. Lumapit lamang tayo sa Kanya. Hindi niya tayo bibiguin sa pakikipaglaban sa ating mga sarili. At alam natin na kung wala si Kristo, sabi niya nga, di ba, wala tayong magagawa. Sa ganitong paraan, binabago natin ang pagkatalo tungo sa tagumpay. Magkakaroon tayo ng tagumpay kung ang ating mga iniisip ay nakalaan sa makalangit na bagay. Nawa ay pahalagahan din po natin ang ibinigay na kaloob ni Kristo sa atin. Ang isang karakter na hinubog ayon sa banal na wangis, ang tanging yaman na maaari nating dalhin mula sa mundong ito patungo sa susunod. Ang mga nasa ilalim ng pagtuturo ni Kristo sa mundong ito ay dadalhin ang bawat banal na tagumpay sa kanila patungo sa mga langit na tahanan. At sa langit, patuloy tayong magpapabuti, kaya't gaano kahalaga ang pag-unlad ng karakter sa buhay na ito. Kaya isipin natin na huwag nating sasayangin yung panahon na binigay ng Panginoon dito sa mundo, na habang tayo ay naghihintay sa ikalawang pagparito ni Kristo, nawa ay ilaan po natin ang ating panahon, ang atensyon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon para patuloy na maipaalala sa atin ng Panginoon ang mga bagay kung paano natin malalampasan ang mga pagsubok. At alam natin na yung ating ninanais na langit na bayan ay ipagkakaloob sa atin mga kapatid, kung magpapatuloy tayong lumakad sa banal na huwaran. Patuloy tayong lumakad sa mabanal na buhay, which is sa pamamagitan ni Kristo, makakamit natin ito. Kaya sabi nga, di ba, gaano kahalaga na magkaroon tayo ng karakter, na mapaunlad po natin ang ating, ma-develop sa ating buhay ang karakter ni Kristo sa ating panahon ngayon. Dahil wala na pong ibang panahon. Wala nang second life. Alam natin, one life lang ang binigay sa atin ng Panginoon. Kailangan natin tong ilaan sa Kanya na magkaroon tayo ng banal na buhay. Hindi naman kapag nilakaran natin ang banal na buhay ni Kristo, hindi tayo mag-aangkin na banal na tayo. Dahil sa bawat
hakbang natin tungo sa kaligtasan, tungo sa kaunlaran, meron tayong iba't ibang pagsubok na pinagdadaanan. Meron tayong dapat pang malampasan. Hindi tayo magmamayabang na ating nalampasan ang unang hakbang, kundi patuloy tayong lumalago at patuloy tayong magpakumbaba sa Panginoon. Patuloy tayong humingi ng kalakasan upang matamo natin ang tunay na tagumpay na napanagumpayan na nga ng ating Panginoong Hesus. Kaya patuloy tayong humingi sa Kanya at gawin siyang sentro ng ating kaligtasan. Ang Kanyang mga utos ay nagiging kakayahan. Ang mga makalangit na katalinuhan ay makikibahagi sa gawa ng tao na nagsusumikap ng may matibay na pananampalataya upang makamtan ang perpektong karakter na magdudulot ng perpektong mga gawa. Sa bawat isa na kasali sa gawaing ito, sinasabi ni Kristo, nasa iyong kanan ako upang tulungan ka. Napakaganda po mga kapatid, ang pangako ng Panginoon na hindi niya tayo bibiguin. Na anuman yung ating kahinaan, kapag tayo o isinulong natin ang gawain ng Panginoon, sabi ni Kristo, nasa iyong kanan ako upang tulungan ka. So hindi tayo hahayaan ng Panginoon na mabigo sa laban na ito. Bagkus tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos mga kapatid na tayo ay matulungan. Matulungan sa mga bagay na napakahirap para sa atin. Kaya magdudulot sa atin ng perpektong karakter kung patuloy tayong tumitig sa Kanya, tumingin sa Kanyang banal na wangis. Upang magkaroon nga tayo nito, kailangan yung fully surrender sa Panginoon, yung buong puso nating pagkakaloob sa Kanya. Dahil wala naman pong imposible kapag ninanais natin ito mga kapatid. Kaya nga ang mga makalangit na katalinuhan ay nawa magkaroon tayo nito. At sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, ibibigay niya ito sa atin, makakapanagumpay tayo. Habang ang kalooban ng tao ay nakikipagtulungan sa kalooban ng Diyos, nagiging makapangyarihan ito. Anuman ang kailangang gawin sa kanyang utos, maaaring magawa sa kanyang lakas. Lahat ng kanyang mga utos ay nagiging kakayahan. Walang mabigat na kautusan. Bagkus, minsan ang mga tao lang, sila lang yung nagsasabing mabigat dahil ayaw sumunod. Nagbigay na ng dakilang halimbawa ang ating Panginoon upang masunod natin ang ating Ama sa Langit kung ano ang kanyang ipapagawa sa atin. At ibinigay ang 10 utos sa atin, hindi para ma-burden tayo, hindi para mahirapan tayo, kundi para meron tayong halimbawa paano tayo makakasunod sa Kanya. Kaya habang ang kalooban ng tao ay nakikipagtulungan sa kalooban ng Diyos, magiging successful po ang gawain ng Panginoon. Lalong-lalo na dito sa mundo, marami pa po at malawak pa talaga ang gawain. Tayong mga tao, paanong gagawin natin? Nawa ay mag-build na po sa ating isipan na magkaroon tayo ng malawak na kaisipan, malawak na pangunawa, at mag-research pa tayo ng mag-research ng katotohanan na dapat nating maintindihan at sa ilalim po natin ang ating mga sarili sa banal na Espiritu ng Diyos. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, tandaan natin itong kalooban ng Panginoon, lahat ng ito ay magiging magaan sa atin dahil ang Panginoon na po ang nagpagaan, di ba? Sabi niya nga, di ba? My yoke is easy and my burden is light. Kaya magtiwala lamang tayo sa Kanya. Ang ating patuloy na pag-asa. Ang mga hindi nakakaramdam ng kanilang patuloy na pag-asa sa Diyos ay matutukso at malalampasan ng tukso. Maaaring sa ngayon ay iniisip natin na matibay ang ating mga paa at hindi tayo kailanman matitinag. Maaaring magsabi tayo ng may kumpiyansa, alam ko kung kanino ako naniniwala, walang makikinig sa aking pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang salita. Minsan ito nga yung rason natin, di ba? Nagmamayabang pa tayo kasi alam na natin yung katotohanan na yan. Paulit-ulit na pinapaalalahanan sa atin. At sa pamamagitan nun, nawawala na tayo ng gana na mag-aral pa kasi nga, yung nasa isip mo, alam mo na yan eh. Yun yung bagay na pakana ng kaaway para hindi pa natin lubusan na makilala ang ating Ama, ang ating tunay na Diyos at ang Kanyang bugtong na anak. Kaya tandaan natin dito sa ating napag-aralan, ang mga hindi nakaramdam sa tulong ng Panginoon. Kapag ka-all-knowing ka na, hindi mo na kailangan ang tulong ng banal na Espiritu. Hindi mo na kailangan na matulungan ka ni Kristo.
tayo ay matutukso at ang tukso ay kakainin tayo. Mananaig ang tukso sa atin. Nawawag po natin yung pahintulutan. Bagkus, kung ano yung alam nating katotohanan, atin po itong lakaran. At sa ating paglakad dito, huwag tayong maging prejudice, huwag tayong maging judgmental, kundi magpakumbaba tayo sa Panginoon na maisabuhay natin ito. Tulungan tayo ng Panginoon na sa bawat liwanag na ating nalalaman, ay atin pong dahan-dahan itong maisabuhay at may pagkaloob sa mga tao ng may pag-ibig at pananampalataya. Ipadama po natin sa kanila ang katwiran ni Kristo, ang kanyang kabanalan, ang kanyang kabutihan. Huwag nating agad-agad na ipakita yung malaking apoy sa kanilang mata, kundi dahan-dahan ipakita natin yung little light of mine. Ang light, let the light of Jesus shine to us para makita yung katotohanan, makita ang katwiran ni Kristo. Ngunit si Satanas ay nagbabalak na samantalahin ang ating mga namamanang ugali at mga nahubog na katangian at gawing bulag ang ating mga mata sa ating mga pangangailangan at depekto. Tanging sa pamamagitan ng pagkilala sa ating kahinaan at pagtutok kay Jesus, makapasok tayo ng ligtas. Ito yung lagi nating iisipin, na kung ramdam mo na ikaw ay makasalanan, kung ramdam mo na nangangailangan ka ng tulong sa banal na biyaya ni Kristo, ibibigay yan sa'yo. Ipagkakaloob niya sa atin ang kakayahan dahil ito lamang ang ating tanging pag-asa upang tayo ay makapasok sa makalangit na tahanan. Kaya nga, ang ginagawa ng kaaway ngayon is nagsisikap siya na maging malabo yung mga spiritual nating pananaw sa buhay. Maging malabo ang ating kaisipan. Mawala yung focus natin sa makalangit na bagay para yung atensyon natin nasa mga makamundo lang. Kaya nawa ay mawala na po sa ating isipan yung mga temporaryong bagay. Mapalitan na po ito ng spiritual, ng makalangit na mga bagay upang makapasok po ang banal na wangis sa ating buhay. At dahil sa ating mga namamanang ugali, kasi isinilang tayo dito sa mundo na may nature na sinful, at yun yung rason, minsan yun yung mga rason ng tao na kaya daw sila nagkakasala, kaya daw tayong nagkakasala dahil may sinful nature tayo. Tandaan natin, binigyan tayo ng Panginoon ng freedom of choice para mag-isip ano ang tama, ano ang mga bagay na makalangit, ano yung kalooban ng Ama, ano ang ipinapagawa ni Kristo sa atin para makamit natin ang tunay na kaligtasan. Kaya, nawa hindi tayo maging bulag sa katotohanan. Nasa ating mga harapan na ang katotohanan. Ang mga pinto ay nasa ating harapan, life and death. But Jesus says, you need to choose life. You need to choose righteousness. We need to seek God. We need to seek His righteousness, and all these things shall be added unto us. Kaya mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon, napakalaking paalala sa atin ng Panginoon na bawat biyaya na binigay sa atin na may kakayahan na ito'y makaligtas, ito'y magpapabago sa ating karakter, magpapabago sa ating isipan tungo sa makalangit na bagay, nawa ay pagsikapan po natin itong maisabuhay upang magkaroon tayo ng matiwasay at makasigurado tayo kahit na tayo ay bawiin na ng buhay, makasigurado tayo na langit ang ating patutunguhan. Makasigurado tayo na ang Panginoong Hesus ay ililigtas tayo. Pero hindi tayo magmamayabang na ligtas na. Bagkus, nung iniligtas tayo ni Kristo, patunayan natin na ililigtas pa tayo ni Kristo. Dahil binagbigay na siya ng halimbawa sa atin upang masunod ang kalooban ng Ama, at kailangan natin yung sundin ng buong puso, ng may pag-ibig at pananampalataya dahil ito'y nagpapabanal sa kaluluwa. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig, and God bless.